So another HMD phone yung pag-uusapan natin ngayon. At ito naman yung kanilang Fusion 5G. In a way, modular yung phone na to. Kasi kakaiba yung mga accessories or should I say outfits na pwede nating ilagay dito sa likod ng phone. So nabili namin to for around 15,000 pesos. Pero sa ngayon, nasa 11,990 pesos na lang. Pero medyo nagka-fluctuate yung presyo niyan. Yung regular price niya nasa 15,000 talaga kung hindi natin sasamahan ng outfits or ng accessories. Pero kung regular lang, itong phone lang, nasa 15,000 plus. So, i-check nyo na lang yung link dyan sa description box para sa updated pricing. Okay, so unbox muna natin. Okay, so ito guys yung box ng HMD Fusion 5G. So, pakita ko lang sa inyo yung konting clip nung inopen ko yung mismong package na na-receive namin. So, okay naman, sealed naman, maayos pagkakabalot, naka-bubble wrap, so on and so forth, walang problema. So, fast forward ngayon, binalik ko lang siya dito sa box after kong i-test para may demo ko sa inyo yung unboxing experience. So, talagang black na black siya all over, manipis lang yung box, so agad-agad masasabi natin na walang charger sa loob. Tapos dito naman sa likod, makikita natin yung ilan sa mga top specs niya. Pero mamaya naman, di-discuss natin ng isa-isa. So, open na lang natin yung box. So, pag open natin, yung mismong Fusion 5G, yung makikita natin. So, nakakabit na agad guys, yung kanyang case or yung outfit, yun ang tawag nila dito. Yan. Napansin ko lang na may gasgas yung case na kasama. Medyo nakaka-disappoint lang. Maganda yung package yung dumating. Pero nung nakita ko na tong mismong case niya, may gasgas dito sa may bandang baba. Pakita ko sa inyo. So, check nyo din kung sakaling bibili kayo, kung may experience na din ba yung same issue. Ayan o. Makikita nyo ba? Ayan o, may gasgas dito sa may bandang ibaba. Ayan. So, talaga nasa loob siya. Wala kasi dito sa ibabaw na surface, dito sa may ilalim sa loob. So, anyway, maliit na bagay lang naman. Pero, kung wala ka talagang planong bumili ng ibang outfit or ibang case para dito sa phone na to, kung kontento ka na dito, sayang naman, diba? Sana pristine condition yung darating sa atin kapag binili natin to. So, tabi muna natin at titigan natin guys yung kakaibang design nitong Fusion 5G. So, unang-una sa lahat makikita ninyo na ang dating parang exposed yung mga parts niya sa likod. Pero hindi naman. Yan lang talaga yung design niya. At makikita nyo, yung mga screws all over dito sa likod. Yan, sa lahat ng sides meron. Literal guys, na kapag in-unscrew natin yung mga yan, matatanggal talaga tong likod. At sinabi ng HMD na compatible to sa Gen 2 repairability. So, ganun siya kadaling i-repair guys, palitan ng LCD, ng battery, at ng iba pang mga components sa loob if ever na magkaroon ng problema. So, mamaya-maya balikan natin yun. So, makikita nyo agad, meron tayong pogo pins dito sa likod. Yun yung sinasabi ko kanina na kakaiba yung mga accessories na pwede nating mailagay dito sa HMD Fusion 5G dahil may additional function tayo na may experience sa case niya. Okay, so tabi muna natin to habang hinihintay natin na mag-boot. So, pagtanggal natin itong ilalim, ang meron lang dito ay itong kanyang SIM ejector, tapos yung mga documentation, at panghuli nating makikita rito ay yung kanyang USB-C to USB-C cable. So, yun lang yung laman ng box. Gaya na sinabi ko kanina, wala tayong charger na kasama. Okay, so una natin pag-usapan guys ay yung design ng phone na to. So, kagaya na sinabi ko kanina, isa to sa mga phone ng HMD na talagang napakadali daw i-repair. At yun isa sa mga talagang pinapanindigan ng HMD yung magkaroon sila ng reputation, hindi lang matibay, madali ding ayusin. So, kagaya din yung sinabi ko kanina, napaka customizable nitong phone na to in a way na pwede tayong pumili ng kakaibang mga outfits, yun yung tawag nila sa mga back cover nito. Tapos yung mga back cover na yun, pwede magkaroon ng kakaibang functionality. So, halimbawa, makikita nyo ngayon sa website ng HMD na meron silang case na available na hindi lang basta case, pwede natin gamitin as LED light yung frame ng camera sa likod ng case. So, may additional functionality. Meron din siyang accessory na kapag inilagay natin ay automatic magiging game controller siya. So, hindi na natin kailangan ng Bluetooth connection kasi nga meron tayong pogo pins dito sa likod. Tapos sinabi pa guys sa website ng HMD na pwede tayong mag-download ng CAD file or API access para
bumuo tayo ng sarili nating outfit para dito sa HMD Fusion 5G. Ang medyo ironic lang kapag tinignan nyo sa Lazada, dadalawa lang yung accessories na pwede nating bilhin para dito sa HMD Fusion. Yun yung pinakita ko sa inyong screen recording kanina, yung case na pwedeng gawing LED light or LED flash yung likod nung kanyang or yung frame ng camera module ng case na yun, plus yung game controller. So sa ngayon yun pa lang. Pero sigurado naman darating ang panahon na madami pa mga accessories na pwede tayong ma-order online. Pero sa ngayon hindi tayo masyadong mag-expect na ma-enjoy natin yung magandang functionality sana ng likod ng HMD Fusion. So labas na yung reason na kaya natin bibilin yung phone na to dahil sa pagiging modular. Ngayon itong HMD Fusion 5G ay merong IP54 na rating. So if ever na mapunta tayo sa isang maalikabok na lugar, walang problema, mapatakan ng ulan or matalsikan ng tubig, wala ding problema. So tingnan natin yung mga gilid nito. Dito sa taas, makikita natin yung secondary microphone. Dito naman sa may right side, makikita natin yung volume up and down buttons, pati na rin yung kanyang power lock button na fingerprint scanner na din. Tapos dito naman sa may left side, yung kanyang SIM tray na hybrid naman. So pwede tayong maglagay dito ng dalawang nano SIM or isang nano SIM plus eSIM or isang nano SIM at isang micro SD card. Tapos dito naman sa may ilalim, makikita natin na meron tayong headphone jack. Ito yung ating main microphone, USB-C port, at yung ating single firing speaker. Ngayon, considering na nasa 15,000 pesos yung regular price ng phone na to, medyo disappointing na isa lang yung ating speaker. However, dahil sa Ozo Audio or OZO Audio, ang lakas talaga guys ng quality ng kanyang single firing speaker at maganda rin yung tunog. Pero syempre, mahirap pa rin i-justify na hindi siya dual speakers. Ngayon, pagdating naman sa haptics, well, hindi ko na-enjoy guys. Okay naman kung gagamitin nyo. Nasa borderline siya ng mid-range tsaka ng entry level. So, mas maganda naman siya dun sa pinakasagad na quality ng haptics, pinakamababang quality. Pero, ewan ko, nabitin pa rin ako para sa quality kung i-consider natin na nasa 15,000 pesos na yung presyo. At ang isa pa na nabitin talaga ako dito sa HMD Fusion 5G out of the box ay wala tong pre-installed na screen protector. So, bibili ka pa talaga. So, mapapagastos ka kapag binili mo tong phone na to kasi kailangan mo pang humanap ng saktong-sakto na screen protector or tempered glass para dito. Tapos makikita ninyo medyo outdated yung design nung harap niya. Although, punch hole selfie camera, kaya lang yung chin, medyo makapal talaga para sa 15,000 pesos. Yung display naman ng phone na to ay 6.56 inch IPS LCD HD Plus resolution or 720p. Tapos 90Hz naman yung kanyang max refresh rate. Yung kanyang peak brightness ay nasa 600 lang. So pagdating sa outdoor, medyo nabitin talaga ako sa max brightness niya. Pero hindi naman to the point na hindi ko na makita yung naka-display. Kita pa rin guys. Pero kung compare natin sa ibang mga phone ngayon, medyo kulang talaga sa brightness kapag nasa outdoor tayo. And yes, para sa 15,000 pesos, 720p lang yung resolution. So again, isa na naman yan sa nakaka-disappoint na bagay dito sa phone na to. However, pagdating naman sa overall quality ng kanyang display, hindi naman, hindi naman nanununtok na 720p yung quality. Hindi naman ganun. Maganda yung quality, okay naman yung kulay. Pero syempre, hirap pa rin i-justify kasi nga 15,000 pesos. Sinasabi ko lang sa inyo na hindi pangit yung quality ng kanyang display. Maganda naman. Kulang lang talaga sa brightness. Pero acceptable. At ang isa pa sa good news ng kanyang display, yung kanyang widevine security ay level 1. So makakapag-play tayo ng up to full HD na resolution sa mga streaming services. At kapag pumunta tayo dito sa Test UFO, makikita nyo na pag ginagalaw natin yung display, umaabot talaga ng 90Hz. Ayan o. Diba? Pero kapag hindi na natin ginagalaw, automatic siyang babagsak to 60Hz. So, makakatipid tayo sa battery. So, bababa yung refresh rate, bababa din yung konsumo kapag hindi natin ginagalaw. Silipin lang natin saglit yung display settings. So, basic na basic lang naman yung meron tayo dito. Mabuti na lang meron tayong ability na matimpla kahit papaano yung kanyang color temperature or white balance. Ayan. Meron tayo ditong adjustment. Pero maliban doon, wala na. Yung kanyang screen refresh rate, dalawa lang naman yung option. Yung adaptive
para kusang bababa to 60 Hz kung kinakailangan or ilalock na natin to 60 Hz para talagang makatipid tayo sa battery. Pero before kayong mag-decide na ibaba to 60 Hz lang yung refresh rate ng phone na to, tapusin nyo muna yung video kasi gusto ko ipakita sa inyo yung SOT na nakuha ko sa phone na to kahit pa naka-adaptive yung setting ng kanyang refresh rate. Pagdating naman sa performance, naka-Android 14 naman tayo dito out of the box. Snapdragon 4 Gen 2 yung kanyang chipset, 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM, 256GB UFS 2.2 naman yung kanyang storage. So, not bad. Para sa specs niya, okay naman. At ang maganda pa dyan guys, sabi ng HMD, up to 3 years, 3 taon na security updates yung matatanggap ng phone na to. Tapos, meron pang 2 major OS upgrades na nakaabang. So, up to Android 16 technically marireceive nitong HMD Fusion 5G. At kita nyo naman, nung sinesetup ko pa lang tong phone na to, meron agad tayong mahigit 3GB na update. So, talagang pakitang gilas yung HMD pagdating sa software update. So, heads up lang, yung ipapakita kong dalawang AnTuTu score ay kapag naka-on yung virtual RAM at kapag naka-off yung virtual RAM. So, tingnan natin kung may epekto yan sa kanyang performance. Okay, so ito yung ating unang AnTuTu score, 443,753. Yan ay kapag naka-off yung kanyang virtual RAM. So, try naman natin i-on ngayon. Ito naman yung nakuha natin, 440,870 na lang. So, malaki-laki yung nabawas sa performance kung gagamitin natin yung kanyang virtual RAM. Hindi natin alam kung mag-improve pa yan sa mga darating na software update, pero sa ngayon, kung hindi nyo naman kailangan, wag yun ang gamitin. Para magka-idea naman kayo sa kanyang thermal, sa makikita ninyo dito sa wildlife stress test result natin na nabawasan tayo ng 3% sa kanyang battery. Yung temperature naman ay nadagdagan lang ng 3 degrees. So not bad. Okay na okay naman kahit sa mabigat na mga application. Ngayon pagdating sa gaming dito sa Asphalt 9, pagdating sa casual gaming, walang problema. Nakaya niya naman to. Hindi na-generate lahat ng graphics. Pero smooth naman guys. Wala naman tayong noticeable na frame drops or stutter habang naglalaro tayo. So, okay naman siya kung gusto natin gamitin for gaming. Pero syempre, huwag kayo mag-expect ng malaki. Hindi naman to flagship level phone. So, ayun. Kung mag-games kayo, walang problema. Dito naman tayo sa kanyang camera. So, meron tayong 108 megapixels na main camera. Tapos, meron tayong filler camera or depth sensor na 2 megapixels. Tapos, yung kanyang selfie camera naman ay 50 megapixels. So, tingnan natin yung mga sample photos at videos. Okay, ito na guys, yung favorite part ko dito sa phone na to, yung kanyang battery. So, napaka-typical lang ng capacity natin, 5,000 mAh, tapos capable sa 33 watts na charging speed. Pero tingnan nyo naman, yung SOT na nakuha natin, almost 20 hours, 19 hours and 33 minutes to be exact. And again, yung setting ko dyan, kagaya dati, 50% yung brightness at naka-adaptive yung ating screen refresh rate. Naka-off din yung ating virtual RAM nung ginawa ko to. So, maasahan natin guys, pagdating sa battery performance, itong HMD Fusion 5G. Ngayon, pagdating sa kanyang charging, 18 to 100%, 1 hour and 55 minutes ko na charge yung phone na to. Pero take note, hindi official
HMD charger yung ginamit ko, kundi GAN charger sa malamang hindi siya compatible. Kaya inabot tayo ng almost 2 hours. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa HMD Fusion 5G. Kung kayo yung tatanungin sa tingin nyo ba sulit itong phone na to para sa presyong 15,000 pesos, at kung sakali na maabutan niyo yung sale, nasa 11,000 plus lang. Comment kayo dyan sa baba. Ngayon, kung ako yung tatanungin, medyo maganda yung future ng HMD pagdating sa phone na to kasi parang nag-i-start sila ng trend na naglagay sila ng pogo pins dito, although hindi naman bagong technology, nakita na natin yan matagal na. Parang merong phone ang Motorola noon na pwedeng maglagay ng mga accessories sa likod bago pa magkaroon ng mga MagSafe accessories. So maganda na binabalik or ginagawang mainstream ng HMD yung technology na yan kasi although nasa dalawang accessory pa lang yung pwede nating piliin or bilhin para sa phone na to, malamang sa malamang dumating yung future na napakadaming pwedeng ilagay dito sa likod. Ang naisip ko na isang accessory na gusto kong makita in the future para sa phone na to ay extra battery. So merong case na kahit manipis lang, merong additional siguro 1,000 mAh na battery or 2,000 mAh. Malaki na yun, diba? Lalo na tipid sa battery yung phone na to. So baka natin yung mga ganong klase ng case in the future. So para sa akin, kung stock Android yung habol nyo, tapos magandang battery life, tapos magandang design, at magandang future, kasi nga yung software updates niya, major OS upgrades ay aabot ng Android 16, ito na yung phone na para sa inyo at matibay naman kasi HMD. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.